kailangan i-disinfect rin natin itong part na ito. Yung injection port, yung rubber port. So, bago natin siya na-insekan ng needle para mag-aspirate or para mag-dilute pala. For the ampule, bago natin siya i-break, dapat yung neck, kung saan natin siya i-break, usually may nakikita yung glue, may line siya, parang marker. Yung iba naman wala. Makikita nyo lang, naka-emphasize lang yung neck ng vial, ay ng ampule. So, in breaking yung sa vial naman, madali lang siya tanggalan, di ba? Tatanggalin mo lang yung cap. So, safe yun. Sa ampule, when breaking an ampule, dapat away sa inyo, hindi para hindi tulad. Tinuro naman sa atin yung student life. Hindi dapat sa loob kasi tatasik sa inyo yung bubog. Tapos, kung mahirap, may mga ampules na mahirap i-break, dapat may cover yung kamay nyo. Meron na din namang mga ampule breaker talaga, may mga Plastic. oo, yung plastic na pangtanggal. So, yun. So, i-break natin yun. So, dapat yung explaining the procedure, sometimes, di ba, dapat prior natin i-prepare yung gamot, i-check natin yung patency ng IV, kasi mamaya nag-prepare na tayo, nag-incorporate na tayo, yung pala may, infiltration na, so sayang yung gamot. So, dapat na-check natin yun. Minsan, dapat na-explain na rin natin sa patient, tapos i-prepare natin yung gamot. Tapos, bago ibigay, bago tayo mag-incorporate or bago tayo mag-IV push, dapat i-check nyo pa rin din yung IV side. Tapos, inform nyo din ang patient pag bibigay po siya ng gamot, tatawagin nyo yung pangalan, or tatanungin nyo kung anong pangalan niya para confirm nyo, ma-verify nyo na you have the right patient. And then, so, nag-discontinue na tayo. So, kunyari, ito na lang tayo, na siya, premix na, kumbaga pag tanggal natin ang cup, liquid form na siya, hindi na yung i-dilute. Kung i-dilute din, so, ito yung distilled water natin, bago tayo mag-aspirate from here, i-disinfect na natin siya ng cotton ball alcohol. So, kung magkailangan siyang, kung powder form siya, depende rin sa gamot kung ilan yung diluent na kailangan natin. So, ito-check niyo yung papel na kasama nung sa box niya, kung ilan yung diluent na kailangan natin sa kanya. Make sure din na familiar kayo sa computation, kasi sometimes, hindi full dose ibibigay natin. Full dose ibig sabihin buong ampule. Minsan, half lang nun, depende kung adult yung patient po, depende rin kung pesa. So, minsan may adult na hindi din full dose yung kailangan natin, minsan kalahati lang. So, na-discuss na rin sa inyo yung computation, parang hindi. So, kunyari, okay na sa, nag-juice ko na. So, mag-aspirate na tayo. So, kunyari, kailangan ko lang ng 2 cc lang nung gamot. So, disinfect natin. Kung bago yung syringe nyo, nakaganyan siya, hindi siya nakapull doon. So, makikita nyo kung sterile talaga yung syringe nyo, kung intact ba siya. So, kung nakaganyan pa yan siya, push nyo lang, tapos para lang sigurado kayo na working siya. So, usually, dapat i-dilute. Kung mahirap namang i-aspirate yung gamot, mag-introduce kayo ng air para mag-aspirate na siya ng kanya pagka-introduce yung air. So, scoop method lang tayo ha. Bawal mag-recap. Dapat talaga yung recap na igaganon nyo. So, pwede rin yung nakatukod kayo dito sa pang nyo, sa gilid. Para sure kayo na mapapasok. Hindi kayo maninidong. So, dito sa amin, sabagay, mamaya pa naman yan. Mamaya ka lang discussion. Kasi may dalas na kami dito, except for pedia patient. Yung set na gamit natin, itong Venus set na to, needleless na ito. Painport niya. Na-introduce na ito sa kanina. Bakit yung iba nakailig? Hindi pa rin tayo. So, yun. Tapos, merong mga set din na iba-iba. Ito, Vibron ito. Yung air vent niya, which is ito, pag naglalagay tayo, dapat naka-open ito, di ba? Para hindi naka-UP yung bottle pag nauubos na yung laman, pag nababawasan na. So, dapat naka-open yan. Yung ibang set, like yung abot yata na Vino set, yung air vent nila, yung naka-ganito.
malaki ganyan, air vent din yun, at the same time, pwedeng lagayan yung gamot. So, pwedeng tatanggalin nyo lang yung pop nun dito sa gilid, pwedeng doon na kayo mag-push ng i-incorporate yung gamot, kasi diretso na yung sa body. So, for this one, wala siyang, may air vent siya, pero hindi natin pwedeng padaanin dito. Kasi pag pinadaan natin dito, dito lang naman siya pupunta, ibabalik pa natin pagalit. Para lang mapunta sa bottle. So, for this one, yung, tanggalin ko. Yung IV bottle natin, kapag itong plastic, makikita nyo dalawa yung parang bilog na parang marker kung saan tayo mag-inject or mag-spike. So, yung malaki, para dito. Yung maliit, para sa mga syringes, kung may kailangan tayo ilagay na gamot. Yung bottle na yung babasagin, walang point yun. Isang bilog lang talaga yun. Sa gitna ka lang mag-spike. So, kung may kailangan kayo ilagay na gamot, incorporate, doon na lang din sa gitna. Kailangan mo din tanggalin yung spike. So, make sure ma-maintain yung sterility kung kailangan natin tanggalin. So, yung sandali lang naman na pagtanggal, so make sure na hindi siya magtatouch kung saan. So, ingat kayo dito. Tapos pag incorporate, make sure na tatanggalin nyo talaga from the bottle. Hindi yung nakahang, tapos tutusok nyo doon. Kasi mahirap yun. So, minsan din, matigas itong maliit na para sa gamot, supposedly, matigas siya. So, minsan nakaka-upidil siya ng needle. So, mas maganda, tanggalin na lang natin, tapos dito na natin ilagay. So, make sure din, bago natin ilagay, disinfect natin ang cotton ball na may alcohol. Tapos, tatakpan ko lang, may butas lang siya. Kung bago naman yan, hindi naman, magbabalik yung pot. So, hindi natin ginaganon yung bottle para mamix na, hindi yung gagawin yan kasi mag-create ng bubble, pero dapat isusure nyo lang, ganyan lang. So, okay na yan. Pag nakikita nyo, lalo na kung may color yung gamot na nilagay nyo, makikita nyo na mag-even out siya dun sa pag-uwi. Pag okay na, na-swirl nyo na, respite na natin yung setting. Tapos, ikalik natin. Tapos, sa roller clamp, kung kailangan natin siyang i-off or hindi, either pwede yung gawin, pwede yung i-off, pwede hindi na. Kasi kung tatanggalin natin to, dapat naka-safe na rin siya, para wala siyang bubble. So, para safe din, kung hindi ka rin sanay, pwede na i-off para safe na yung bubble. So, pag nalagay na natin, na-swirl na natin, na-mix na natin, pero regulate back lang natin kung ilan yung regulation na previous na in-off natin. Nung wala pang incorporation. Pwede din na i-set nyo rin sa chart kung nung nag-incorporate kayo, binago din yung rate ng tubig nyo. Or kung same lang. So, regulate natin. And then make sure na ma-add nyo dito sa label yung gamot na nilagay nyo. So, di ba may pinakita ko sa inyo kahapon, ito yung sa amin dito. So, parang ganun din yung naka-show sa projector kahapon. So, dito sa medicine, doon natin nilalagay yung drug incorporation kung ano yun. Okay, so pag okay na, observe natin yung patient for 5 to 10 minutes kung magre-reaction dun sa gamot, kung may ibang untoward na reaction. Then after yung observation, syempre may kasamang monitoring ng PS na rin. So routine naman na yung PS. And then documentation. Tapos, since may mga shots tayong ginamit dun lang sa syringe, may shots dito. So depende rin sa hospital policy nyo kung paano natin ito i-discard. Sa amin dito, meron kaming containers for the cup. Ito, meron yung para sa needle, meron din yung hiwalay din yung para sa syringe. So yung hiwalay pa yun using yung forceps. Okay? So may question kayo about doon? Tomorrow nga, kaya nyo na eh. Hindi nyo kailangan i-memorize yung nakasulat dyan sa mga handout. Sa mga, ayaw namin ng gano'n. Yung i-memorize nyo. Kasi, ayaw namin ng word for word. Kung kailangan mag-Tagalog, sige mag-Tagalog. Kaya importante na intindihan nyo kung paano yung ginagawa natin. Ayaw namin ng... Send ko sa'yo. Ito ba yung comment? Yung sequence, mabait naman kami. Hindi naman kailangan ng... Okay lang. Basta importante yung... Magtatawag ko si Jun. Ha? Oo. Sa ibang, kung alam ko sa ibang hospital na nagkakalang ng IV therapy, may demo sila. Kasi previously, nung time ko, nung ako nag-IV therapy, walang ganito. So, ang meron lang yung 2 days, di ba
that, yung 2 days na lecture. Then yung third day, practicum na agad yun. So, napansin kasi namin lately, pag practicum day na, yung third day na, ang hirap. Kasi yung iba, syempre, fresh grad, mga ganun. So, medyo nahirapan silang i-imagine kung paano ba talaga yun. So, pagdating sa practicum, hirap sila. So, kaya nagkakanta kami ng demo. So, dati wala kami demo. Which is, naman, okay naman yung outcome. Kasi, at least parang may idea na kayo, di ba, kung paano ginagawa. Lalo na yung mga bago. So, yung malaking question dito. Okay, so, ano na tayo? 3B, IV push, no medication via the IV port. So, sabi ko kanina, nito-less kami dito except sa pedya. So, pag adult yung patient namin, or kung pedya man yung patient, pero naka-macro, dahil sa sakit niya, so depende din yun. So, makikita niyo ang pagkakaiba nung, pagkakaiba nung macro set sa micro set? May needle. Okay, so dito naman, since yung adult lang namin na patient ang may ganito, yung macro lang namin, makikita mo yung pagkakaiba nito, may green, tapos ito orange. Tapos ito, ganito. Hindi yung isa yung parang white lang. So, yun. So, yung steps natin, ganun din. Katulad nung kung anong prepare natin yung gamot na i-incorporate natin dito, ganun din siya. Tap ka na ba, Tay? This time, ganun din. Ay. Sa incorporation kasi, hindi natin masyadong usually, pag sa practice, hindi masyado na-check yung site since hindi kasi doon direkta mag-i-insect ng gamot, diba? Hindi yung halos dito. Pero dapat, doon pa lang, kahit nag-incorporate tayo, dapat sinecheck na rin natin yung site. Kasi, paano kung mahapde yung gamot? So, pwede maka-affect din sa site yun, diba? So, dapat sinecheck din natin. So, dito, dapat particular tayo dun sa condition ng IV site natin. Kasi, doon tayo mismo magpapadaan. Malapit, kumbaga. So, kung ito yung tip ng solid, ng macro set nyo, or yung venous set nyo, yun yung mismo nakalagay doon sa vein, di ba? Sa catheter, nakadugtong. Tapos, ito lang kayo. Dito tayo maglalagyan. So, yung distance masyado malapit. And direct talaga yun, hindi nakahalo dito. Kasi yung gamot na in-incorporate natin, nagdi-dilute pa siya lalo, di ba? Kasi ilan to, 1 liter or half liter. Kaya lang kung sa 2 cc, mga ganun. So, dito, make sure na check nyo talaga yung na-assess nyo talaga ng maayos yung IV site nyo. So, hindi lang naman dito yung mga IV site. So, mostly kasi ito yung ano natin. Ito yung first na nilalagyan natin. So, yun. Pag na-check nyo na yung lahat, tapos okay naman yung condition ng IV site nyo, so, prepare din natin yung gamot nyo. So, mag-aspirate ako ulit. Disinfect din muna. Okay, so kanya ito na yung gamot ko. Yung medication card nyo, kailangan hawak nyo yung lagi. So, dito sa amin, sorry nga, wala ako ng medication card. Mga ganito kahaba, rectangle na depende, color-coded din kami. Depende kung Q8, depende kung OD, depende kung Q4, depende kung Q6. So, iba-iba yung kulay para hindi nakakalito. So, make sure, tapos tinutusok namin yun doon sa ID card, ay sa medication card. So, pagdating nyo sa patient, make sure na nakalagay din yun, dala nyo din yun. Kasi, pag nag-verify kayo, kahit nag-verify kayo kanina before kayo nag-prepare, pagdating doon, i-verify nyo ulit yun, di ba? Kung tama ba yung patient nyo, tama ba yung gamot nyo, ito ba talaga yung dapat ay ibigay ko ngayon. So, dapat nakalagay, nakasama yun. So, pag nandun na tayo, check nyo na yung IV site. So, ito yung port nyo. So, since needleless to, mas safe tayo. Kasi hindi na natin kailangan mag-pick up afterwards. Pagkabigay natin yung gamot. So, tatanggalin lang natin yung needle, and then ito, diretso na natin. Kapag kabago yung set, kunyari, kaka-admit lang, or kayo yung naglagay ng swero. So, itong part na to, pag ito yung gamit, specific lang dito. So, ito yung gamit na to, pag prime yung tubing, yung fluid, hindi umaabot masyado dito. So, may air. So, kapag kayo ang first na naglagay kayo yung first na magbibigay ng gamot, disinfect nyo, tapos, ipapasok nyo lang siya. Iikutin nyo. So, okay na siya, safe na siya. Pag pinush nyo, hindi na yan gagalaw-galaw. Tapos, wag nyo muna agad ipupush. Mag-aspirate muna kayo ng konti. So, pag nag-aspirate kayo, pag nagbigay kayo ng gamot, kung hindi ka na mag-aspirate, pwede natin i-off,
para hindi babalik yung gamot. Pwede rin i-kink nyo na lang malapit dun sa tubing, sa whiteboard. So, since mag-aspirate tayo kung bago, saan kayo mag-kink? So, kasi para ma-aspirate nyo yung galing dito, hindi yung dugo ng pasyente. Kasi pag dito, ma-aspirate nyo yung blood ng patient. So, dito. Para walang air. Tapos, tanggalin nyo ulit kasi yung syringe naman yung air. So, make sure na yung gamot hanggang dito sa tip. Para pag nag-inject kayo, wala rin air na malalagay. So, pwedeng, as I said, pwede nyo i-close, pwede nyo i-kink. So, kung saan kayo komportable. Make sure na pag nag-close kayo, after nyo magbigay, na-open nyo ulit. Mamaya nakalimutan nyo. Hindi nyo nakatulog yung suero. So, ipupush nyo lang. So, dahan-dahan. Depende sa gamot. Depende kung mahapdi yung gamot nyo. Depende kung, kung masyadong nagkukos ng burning sensation sa patient yung gamot nyo. So, dahan-dahan lang. Tapos, nakalagay dyan sa guide nyo, kailangan nyo mag-aspirate ng another 2 cc for flushing. Pwede rin mag-aspirate, same na procedure, dito kayo mag-kink para ma-aspirate nyo yung fluid. Then, after nyo mag-aspirate, ipupush nyo yun ulit. Mag-kink ulit kayo dito or i-off nyo ulit yung IV. Pwede rin naman na, since 2 cc lang, small amount lang yun, para lang, ang purpose, ma-flush natin yung gamot, makapasok agad yung gamot sa ugat ng pasyente. Meron kasi mga patients na paano kung KBO rate lang yung swero, tapos hindi nyo finash. Edi, after 1 hour pa nakarating sa pain ng patient yung gamot. So, pwede rin kung ayaw nyo mag-flash, pwede rin na bilisan nyo lang ito ng konti. Kunyari, kung naka 10 drops lang siya, or naka 15 drops lang siya, ganyan lang yun. Kung mga naka 15, ganyan kabagal, so mabagal din na mag-slow yung gamot. So, pwede rin, imbis na mag-aspirate kayo, pwede rin na bilisan nyo lang ng konti. Tapos, tignan nyo, kung may color yung gamot, makikita nyo naman kung nakapasok na hindi pa. And after nyo, kung nakita nyo na, i-regulate back nyo na. So, pag na-regulate back nyo na, make sure na i-observe din muna natin yung patient kung may reaction siya dun sa gamot, kung afterwards na naglagay kayo, or humapdi na yung kamay niya, manhid na siya, so depende. So, make sure din na i-check nyo din yung skin test, katulad din kung nag-incorporate tayo. Dapat before nyo yun, na-prepare, na-check nyo kung na-skin test na ba, or kung kailangan ba ng skin test, or skin test lang. So, yun lang. Tapos, documentation na. Tapos, kung i-discard na natin yung ating mga ginamit. So, naiintindihan namin. Tanong pa? Okay na? Ready na kayo mag-next? Ready na kayo sa next? Okay. Thank you.